Hello, si Dudes po uli. Kumusta? Welcome back po uli sa aking tutorial ng Photoshop, no? Para sa mga baguhan. Ngayon, pag-aaralan po natin yung mga primary selections na tools ng Photoshop. Gaya nitong Marquee Tool, itong Lasso Tool, itong Quick Selection Tool, at saka itong Quick Mask Mode. So kung napapansin nyo, itong mga primary tools na to, primary selection tools, pag-aralan natin yung pag nag-right click tayo or dito sa icon na to, makikita natin yung mga corresponding keys na pwede natin gamitin. Kaya nito, M para sa rectangular, marquee tool, elliptical, ganon. Ito naman sa lasso tool, L naman yung shortcut key niya. Ito naman W naman po sa quick selection tool or magic wand tool. At saka sa quick mask mode, gamit ay ang Q. So pag-aaralan po natin dito yung para mapadali or paano natin gagamitin itong mga selection tools na to para mapadali yung trabaho natin, no? Lalong-lalo na itong quick mask mode. So simulan na natin, no? May naka-open na ako dito na document, isang picture halimbawa. So gamitin niyo na lang yung yung alt, tapos yung mouse nyo, yung i-scroll nyo para sa madali yung pag zoom in, zoom out nyo. Instead na gamit nyo yung zoom na tools, gamitin nyo yung alt sa keyboard nyo, tapos scroll nyo lang yung para mag zoom in saka zoom out. Pag gusto nyo naman i-pan, ito pan, which is H, ayan, para madali rin, hindi na kayo magpunta dito or hindi na kayo mag-i-H. Hawakan nyo lang yung space bar nyo. So while zoom in, zoom out, space bar lang. Kung napansin nyo, nagbago na yung niya. Pag bitawan mo yung space bar, nagbabago siya. So space bar, pinakamadali na tools para mag zoom in at zoom out. So yun na po. So halimbawa, ito select natin itong grass na to, itong area na to dito. So pwede tayo mamili dito. Halimbawa, gusto natin yung quick selection tool, ayan, para padali. So ang problema natin dito, walang feeder tong quick selection tool, hindi gaya nitong lasso tool, no? May feeder na pagpipilian, so magiging maganda yung labas niya, hindi halata yung pag-i-edit natin. So depende na sa atin yan. Halimbawa dito, pwede rin naman natin tong gusto natin ito kasi sobra to, kung napansin nyo, sobra yung lumagpas, no? Pwede natin i-minus, pindutin natin to sa taas, yung option bar, may negative. So pindutin natin dito, area na to, yan, or liitan natin itong size ng natin, brush, gamit yung bracket, no? Left bracket tsaka right bracket para sa pagpapalaki naman ng brush size. So halimbawa, ayan, add natin para mababalik dito sa so hindi natin kontrolado. Maganda lang to pag sa isang so Control D para ma-deselect natin. Pwede natin gamitin tong si lasso tool, which is si polygonal, para madali, para maganda yung kuha natin. Pwede kayo magsimula dito sa labas, ayan, ito. So nakaset yung feeder ko ng 0.06 dito, ito, ayan. So space bar para sa pan, ayan. Pag ganyan, huwag kayong actually pwede nyo gamitin yung backspace para makabalik
no? Pero pag ganyan, ano na, tas gusto mo na dire-diretso na, yan, dire-diretso na yung trabaho mo, pwede mo hayaan mo na lang muna yan, tapos diretso mo lang yung trabaho mo. Pwede ka sa labas, yan, walang problema yan. So napansin natin, no, may option bar dito na 4. Add. Itong isa naman is subtract from selection. So babawas natin. So pwede natin gamitin tong lasso tool para mabilis. So anong gagawin natin? Pindutin natin tong subtract, tapos yan, para bumalik siya sa ano niya, makuha natin yung gusto natin mangyari. So pag ganyan, na-select na natin, pindutin natin tong quick mask mode, no, para makita natin yung, ayan, ito yung selected areas, itong hindi naka red, ayun yung selected areas. At ang maganda dito kasi sa quick mask mode, makikita natin kasi red, makikita natin yung sumobra or nagkulang. Yun yung trabaho ng quick mask mode selection. Actually, kung kontento ka na dyan, kita mo naman, may mga halimbawa tayo dito mamaya ang gagawin natin pag select ng trees. Maganda gamitin yung quick mask mode. So eto, na-select na natin, tapos gusto natin baguhin yung mode na itong na-select natin. Tsaka may maganda rin na gagawin. Halimbawa, prepare natin yung channel, kasi pag nagkamali tayo dito, ayan, mawala kasi yung ano, halimbawa gusto natin ano, tapos may ginawa pa tayong iba dito, tapos pag nawala itong selection natin, mahirap balikan. So ang the best na gagawin natin sa channel, punta ka sa select, tapos save selection, ayan, save natin yung new channel, halimbawa test, no? Okay, so kung napansin nyo, may bagong layer dito, which is yung ginawa natin test. Halimbawa pag nawala natin yan, control D, nawala na siya, may babalikan pa tayo dito, although makikita natin yan sa history. Pero itong channel na to, makikita natin to, ayan, ito yung selected area natin. So paano tayo makabalik dun sa selection natin? Pindutin mo yung, press mo lang yung control, tapos pindutin mo tong layer na to, ayan yung selection nya. So paano makabalik naman sa RGB, yung kanina yung picture na nakita natin, either press natin yung control plus 2, or i-click na natin yung mismo layer ng RGB. So ayan, nakabalik na tayo, may selection na. So yun yung kahalaga naman nung paggawa ng channel or save natin selection. So yun, tignan natin yung layer natin, may na-select na tayo ng area. Palitan natin ng eto, yung kulay, lapit natin, ito yung selected area natin, ito na yun, no, yung channel na to. So subukan natin baguhin yung kulay kung yan ba talaga. So yan, napansin nyo, nagbago yung kulay nya, no, naging light na siya kumpara dito. So yun yung pag-select para paggawa ng channel. So balik tayo sa history. Ang isang paraan naman yung etong quick mask mode naman. Halimbawa, ito kasi mahirap naman to i-select tong mga punong itong mga edges ng ano na to, kahoy na to. So gamit ang quick mask mode, pag pinindot natin yan, pag naka-highlight yan, tapos gamit yung brush, pag nag-paint tayo dito sa area na to, yan, nakita natin yung pula na yan,
ibig sabihin gumagana na yung quick mask mode natin. Pero pag hindi naka-highlight itong quick mask mode, hindi natin na-press yan. Bawa, balik tayo, Ctrl D. Tapos nag-brush lang tayo. Lalabas niyan itong foreground color natin, which is black. No? So, balik tayo sa history. So, kailangan press natin tong quick mask mode. Tapos yung brush. So, kung gusto natin madali, lakihan natin yung size ng brush. So, ayan. Kasi kung halimbawa, hindi quick mask mode ang gagamitin natin dito, halimbawa, gamit tayo ng etong quick selection mode or add quick selection tool, ayan. Although, na-select niya lahat yan, pero hindi maganda yung edges niya talaga. Ayan. So, kung kampante kayo dyan, pwede nyo gamitin yung etong quick selection or magic wand tool naman pag nagmamadali. Kaso kung titignan nyo sa magic wand tool naman, maraming area na sa loob na hindi siya na-select. So, mas maganda dito itong edit, etong quick mask mode para sa detail. No? So, try natin. So, gagana lang to pag gamit natin yung brush na to. So, pwede tayo mamili ng brushes. Ito ba yung gagamitin natin? Yung hard ba? So, halimbawa, yan. So, subukan natin, no? Titingnan natin kung talagang maganda ba yung select niya na area. Yan. Yan. So, pindutin natin ulit itong ayan. Titingnan natin, yan yung na-select niya. Actually, kailangan yung selected areas pala na gusto natin, dapat gamit natin, double click tayo dito, lalabas yan, mask area. Dapat itong selected areas ang pipindutin natin or pipiliin natin na option. So, halimbawa, balik tayo sa paint natin to. Ayan. Space bar. Tapos, bracket. Left bracket para liliit yung brush. Ayan. Ayan, nasilip natin. Ayan. Ayan, pwede pa natin palitan yung brush natin para siguradong makuha natin lahat ng area na to ng edges niya. So yan, halimbawa, pinutin natin to. Ito yung napili niyang area. So, halimbawa, layer. Palitan natin yung kulay. So, ayan. Ayan. Kung napansin nyo, nagbago yung kulay ng kahoy which is naka-blend talaga dun sa ayan. So, yun yung kagandahan ng quick mask mode naman. So, maganda ugaliin din natin na pag nakapili tayo, halimbawa, balik tayo. Ayan. Punta tayo lagi sa sa save selection or right click natin nata, meron dito. Wala. Ito pala. Save selection. Tapos, yan. Test. Para may babalikan tayo lagi. Punta tayo sa channel. Ayan, nandito na siya. Ayan. Actually, ito, pwede pa natin i-edit to. Pansin natin, hindi siya purong white talaga, So, pag nag-brush tayo dyan, oops, gamitin natin tong white. Lakyan natin. Ayan, pag nag-brush tayo dyan, ayan, yung portion na yan. Balik sa RGB. Control, click, RGB. Ayun yung na-click niya.
So, ganyan lang paano paggamit ng mga primary selections. So, at ugaliin din natin na always gawa tayo ng duplicate natin yung layer, yung original layer natin, para kung ano man, may babalikan ka kaagad, may problema ka dito. So far yun po yung trabaho ng primary selections, no? Sa susunod, pag-aaralan natin yung isang tool na selection din, nagagamit sa selection, which is itong pen tool. Maganda na tool din sa pag-select, no? So yun po. Sana may natutunan kayo sa akin tutorial ngayon, which is yung primary selection. So hanggang sa muli, maraming salamat at po.